Ah, I mean, marami ring talagang tumitira sa mga member ng Congress. Pati yung mga problema o ano man yung mga nakaraan nila ay nilalabas ng mga vlogger. So, dun sila nagalit. Lalo na yung kay Barbers na di umano na I think parang tungkol sa drug yata yung nabanggit ni Barbers. Hindi ko naman eksaktong alam kung ano yun, pero doon nagalit si Barbers yata na mayroong isang vlogger na nagsabi daw ng ganun. Kaya hindi na maganda. Tapos itong mga DDs vlogger na to nagalit kasi nga parang pinagbintangan silang pugo vloggers. Mga bayarang vloggers daw. Alam mo yung mga pag sinasabing DDs vloggers ka, mga Duterte supporters vloggers, malabong may bayaran sa kanila. Kasi yung mga yan, gusto ng mga pagbabago. Kumbaga, nung time na nanungkulan si Rodrigo Roa Duterte, former president, naramdaman nila yung naramdaman nila yung kaligtasan eh. Yung masaya sila, yung nakakauwi sila ng late night na safe, di ba? Tapos nawawala dati yung mga drug addict sa kalye, yung mga nagiinuman sa kalye na nakahubad. Nawala dati yun sa panahon ni Digong. Pero ngayon, hindi ko alam kung bumalik. Pero pag napanood ko sa balita, daming mga drug cases na sabi nila bumalik na naman daw yung droga. Tapos kaya minsan sinasabi nila, ah, gusto nilang bumalik si Duterte kasi nga, I mean, hindi naman mangyayari yun kasi one term lang ang isang presidente. Mangyayari yun kung isa sa mga anak ni PRRD ang tatakbo sa next election, sa 2028 election. Kasi kung ano yung patakaran naman ng tatay nila, sigurado ganun din yung gustuhan ng mga anak. Totoo naman talaga eh, nung nanungkulan pa si PRRD, ang daming masaya. Lalong-lalo na yung lalo na yung laglag bala doon sa airport. Grabe yun. Talagang binigyan ng pansin ni PRRD yun. Ang tindi, no? Talagang gumawa ng aksyon si PRRD nun. Ngayon, wala ako sa Pinas pero napapanood ko may kidnap dito, may hold up dito, tapos kumakalat na naman yung mga droga. Sus Mariosip, ano ba yan? So kailangan talagang mayroong isang manungkulan na dapat may kamal na may kamay na bakal para masuppress yung mga krimen, yung mga drug addict. Ito lang tingnan natin tong si Harold Respicio ba yun? Isang lawyer siya na tumatakbong vice mayor data dun sa sa may bandang norte ba yun? Ang tindi nung isinawalat niya. I mean, hindi naman niya tinira ang COMELEC. Parang nagbigay lang siya ng babala sa COMELEC na sana naman dun sa babala niya na sana umaksyon naman yung COMELEC. No, not that one. Dali Oh, ano ba to? Oh. Teka lang Ano nangyari nito?